Hello Libra, ito na yung February reading mo. Pero kahit hindi February matapat sa'yo itong reading na to, kung kailan makarating sa ito ay timeless reading. Di naman kagaya po ng lahat ng readings ko rito. At maraming salamat Libra sa iyong oras, sa panonood. Bago ko man dito or matagal ka na, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay, suporta. So, hugutin lang muna natin yung mga cards mo, tapos sa isa nating pag-uusapan niya mamaya. So, yung unang card mo ay Sanctuary. Next is si Treasure Island. Itong maganda to. So, wala ko yung may bibigay na mga numbers sa inyo kung di yung mga numbers lang na nandito sa cards. Kung mahilig kayo sa numbers, no? So far, meron ditong number 43, number 9. Etong card na to, wala tong number, no? So, meron ka sovereign. Improving health. Maganda to. Sa mga nag-e-expect ng healing. Bag secured. Ganda to Bag secured. Wow. Bag na maraming money. Boundaries. Never really over. Should have been done. Kuha tayo ng tea leaf cards para dun sa mga ibang paparating pa sa'yo. Ang ganda nito. Itong Treasure Island at saka Bag Secured. Actually, magaganda yung cards mo. Meron kang wedge. And wishbone. Wow, pareho maganda yan, Libra. Ay, yung wishbone pala maganda. Pero yung wedge, neutral kasi yan. Kontayin ng mga tarot cards. Wait lang, nakakita ako ng dumi sa card.
Hindi ako mapakali pag may nakikita akong dumi. Okay? So, konti lang yung mga numbers na nandito kasi ano to eh. Hindi ganun karaming mga numbers sa card. So, nakita ko lang dito number 9, number 43, number 8, number 20, number 5, number 14, at saka number 3. Okay, Libra. So, simulan na natin. Ito kasing sanctuary card mo, para itong si ano eh, para siyang si Hermit card actually. Ang ibig sabihin nito, rest or retreat. Ito ay inner reflection eh. Ito yung ano, parang ang pinaka-message nitong card na to is take time to rest, take time to pause, retreat, and muni-muni ka, mag-meditate ka. Ano pa? Nakalimutan ko yung sasabihin ko. Ayun, parang pakinggan mo yung ano mo, pakinggan mo yung inner voice mo. Oo, kasi during the time ng pagiging silent, doon mas malakas yung iyong inner voice. Kaya nga parang ang sinasabi dito, take time to to retreat. Mag-meditate ka, mag-rest ka. Okay, so yun yung ibig sabihin ng finding your sanctuary. Ngayon, ito yung maganda yung next mo, Libra. Ito yung Treasure Island. Wow, literal na talaga parang matatagpuan mo yung Treasure Island dito. Ito yung mga minamanifest mo na finally mapapasayo na. Oh. So, ibig sabihin, pwedeng abot kamay na yung success, abot kamay na itong mga goals mo. Ito yung literal na parang makaka-jackpot ka eh. Kaya nga yan, Treasure Island. So, may mga bagay dito, Libra, na coming into fruition. Pag sinabing ganun, malapit mo na talaga siyang ma-harvest. Meron na ditong parang nagkakaroon na ng results, no, ng bunga. Kaya nga yun yung mga yung mga manifestations mo na coming into reality. Okay? So everything is in alignment right now. Yun yung parang tinutukoy netong card na to, and kumbaga abot kamay mo na ano man yung bagay na minamanifest mo na yan, na pinaghirapan mo, no? So, mukhang merong mga magagandang katuparan sa'yo, may mga maa-achieve kang success, nandyan yung prosperity, kasi yung Treasure Island is parang abundance and prosperity na rin yan eh. Not to mention, etong magagandang cards mo na lumilitaw dito. Since naglilitawan yun na magkakarelate sila, sige, pag-usapan na natin. Ayan, no, a wish granted. Diba? So, alam mo yung parang in alignment talaga, kasi parang sumasang-ayon yung divine doon sa mga sa mga gusto mong mangyari, sa mga minamanifest mo. No? Nagiging reality sila eh. Eventually, magiging reality. Ayan, actually, may wish na matutupad sa'yo this February, or kung kailan mo man ito mapanood. Ayan pa yung bag secured, oh. Achieving goals. O, di ba magkakarelate to? Oh. Andyan na, nagmamanifest na itong mga magagandang bagay na ito. Nagmamanifest na yung prosperity, abundance, success. Nagmamanifest na talaga itong mga good stuff. Ayan, achieving goals, mission accomplished, financial stability. So, lahat nandito na. Nandiyan ang, di ba, sinabi ko na nga yung abundance, prosperity, mga positive results, no? Nandiyan din yung secured, stable yung financial.
nandyan yung ipagkakaloob sa'yo yung gusto mong mangyari, yung wini-wish mo, ano pa bang hihilingin mo, Libra? So, para sa akin, itong February sa'yo ay siksik, liglig, umaapaw ng grasya. Okay? Blessings. Ano tong sovereign card? You are the queen of your life. Treat yourself like royalty, Libra. O, diba? Parang this is, yung mga cards mo, parang symbolize sila ng Empress energy right now. So, itong February mo talaga, bonggang-bongga ka. Ikaw na yung don niya. Kasi, ayan no, parang lady boss ang dating, empress, alam mo yung reyna. Kaya nga, ayan yung crown. Kumbaga, ikaw ang reyna ngayong February, literal. Lahat ng, alam mo yon, lahat ng pangangailangan mo na sa paligid mo. Kasi naman hindi yan dahil lang pumunganga ka lang, Libra, kaya mo nakuha yan. Siyempre, realistic tayo. Itong mga bagay na aanihin mo ngayong February, lahat ito ay resulta. Resulta ng hard work mo. And deserve mo yan. Deserve mo tong crown na to. Deserve mo na maging queen. So, treat yourself like royalty kasi you deserve all of this. Lahat ito ay pinaghirapan mo. Diba kung ano naman yung itinanim natin, yun naman yung aanihin natin. So, parang, alam mo yun, justice card, di ba? So, madaming grasya sa'yo. Actually, ito na yung mga nagmamanifest na itong mga gagandang bagay na ito. Ayan pa, improving health. Kaya nga yung mga iba dito, kung meron kayong mga health issues, and ito na rin yung period ng recovery. So, whether ito ay sa pangangatawan mo, anumang klaseng healing or recovery na kinakailangan mo, siguro marireceive mo na rin yan. No? Marireceive mo na yung kung ano man tong healing na kailangan mo. Kung hindi man sa'yo, sa family member mo. Okay? And dito na yung, regeneration, yung recovery, nandito na yung pag-i-improve nung sitwasyon. So, kung di man literal na health yung pinag-uusapan dito, nagmamanifest na talaga na nakikita mo na yung mga improvements. Okay? Yung mga magagandang changes. So, naano na natin yan. So, ito na lang wedge, no? Ito na, pag-usapan na natin yung wishbone na merong something na matutupad, something na wini-wish mo na mangyayari. Pero kasi itong wedge is something na sagabal. Ito yung asungot. Ito yung blockage, tao man ito or situation. So, meron at meron pa ring tututol, haharang, sasagabal. Pero, mantakin mo naman yan na majority ng cards mo magaganda. Ano ba naman yung mga obstacles, diba? Hindi man nawawala yan eh. So, tingin ko manilang yan. Ano pa? Boundaries. Saying no firmly, protect your peace. Setting limits clearly. Enough is enough. So, etong February, tingin ko lang, Libra, magse-set ka ng mga bagong rules. Especially doon sa mga tao na parang pwedeng nililimitahan mo na sila ng access sa'yo or pwede rin kina-cut off. No? Kasi pwedeng saying no eh. So, meron kang mga tatanggalin na friend sa friend list mo. Basta itong parang magpo-purge ka, magsiset ka ng mga boundaries, limitations sa mga tao. Hindi lang yun, hindi lang about people. Literal na gagawa ka ng mga rules mo na magsiset ka ng mga limitasyon sa lahat ng bagay in general. Halimbawa, ika-cut off mo yung mga distractions, no? So, yung mga dati mong pinag-aaksayan ng time, ng energy mo, so ngayong February siguro hindi na magsiset ka na ng limitasyon. Okay, dapat ganito lang yung i-allow ko na oras para dito sa ganitong activity. Yun, yung mga ganun. So, hindi lang siya nag-a-apply doon sa mga
parang limitasyon and boundaries sa mga tao sa paligid mo na gusto mong limitahan, kundi pati rin dun sa ibang bagay in general. Okay? So, sa tingin ko lang, meron kang mga i-reject dito kasi ayan, magse-say no ka, meron kang ika-cut off, lilimitahan mo, magse-set ka ng privacy boundaries, no? So, lipat na tayo dito. O, ito naman, yung mga cards na next na to sa love life to. Kung meron kang kakonect ngayon, ka-relationship, ito yung mga energies right now. Itong February, no? So, meron sinasabi dito na never really over. Lingering energy, soul tie, no closure. Okay. So, may mga ano dito, connection na parang, actually, ito yung energy na parang hindi nag-end pa rin eh. Libre. Pwedeng kinat off mo na siya, kinat off ka na niya, or kinat off niyo ni isa't isa, pero parang, alam mo yung may mga traces pa rin, may mga lingering feelings or energies pa rin sa inyong dalawa na itong person mo. Kung sino man tong person na kakonect mo. Hindi pa talaga siya totally over. Alam mo yun, parang hindi ko masabi kung unfinished business, pero merong may mga lingering energies also, or soul tie. Yan yung sinasabi, soul tie. Pwedeng ito yung situation na parang hindi pa rin nabibigyan ng closure talaga. Nakabitin. Naiwan sa ere, naiwan na nakatiwangwang lang. Parang ganun. Hindi pa totally sinasara. Parang ang gulo. Yun yung feeling ko na energy dito eh. Magulo yung pagiging magulo ng situation mo with this person. Parang, di ba, mamimili ka lang ng sides, either black or white. Kaso ito parang gray. Hindi sure kung kayo pa, hindi sure kung tapos na. Alam mo yun, parang be in between eh. Di ba? So, malabo yun. Either dapat black or white lang, kaso ito ay parang gray. So, alanganin. Parang ang napipil ko rito is alanganin pa rin yung energy mo dito sa person na to. Should have been done. Dragging on. Already over. Denial. This is meron ditong parang someone stuck sa inyong dalawa, kung sino man yan. Either ikaw or siya. Pwede kasing ang tinutukoy ng cards ay energy mo, either energy mo or energy ng person mo yan. May mga bagay dito na dapat, either tapos na talaga or dapat tapusin, pero parang merong something na kahit sabi ko nga parang feeling nag-end na, pero hindi pa naman talaga totally in-end. Alam mo yun, yung parang sabi ko ang gulo ng energy ng person mo, ninyong dalawa. Something na parang naiwang walang malinaw na pwedeng walang malinaw na label, pwedeng ganun. Or walang malinaw na breakup, kung hindi naman kayo talaga nag-breakup. Pero parang ganun na rin kasi. Okay. Tapos parang may energy dito ng parang hindi ganun ka-satisfied yung energy ng isa dito na feel ko. Parang yung isa dito, pwedeng detach, tapos yung isa, parang feeling niya, hindi pa rin tapos. So, parang yung isa sa inyong dalawa is may attachment pa rin, pero pwedeng yung isa is dumetouch na. Okay? Pwedeng mga feelings of in denial, no? Na
Kasi nga, parang nagigets ko yung parang sinasabi ng barahay. Yung isa kasi dito, parang hinihintay niya kasi yung pinaka-confirmation na wala na talaga na breakup. Kasi nga parang hindi naman nagkaroon ng formal na usapan or breakup na wala na talaga. No? So parang nandun yung isa left hanging, waiting, left confused. While yung isa naman is parang siguro feeling niya okay, parang yun na yun eh. Parang kahit hindi nagkaroon ng ending, closure, formal na usapan is para sa kanya yun na yung message nun. Yun na yung ibig sabihin nun. Parang ganun. So yung isa dito is left hanging sa inyong dalawa. Kung sino man yan sa inyo. So ano pa, mga tarot cards mo dito, may Page of Pentacles ka, upright. Wow, so nakikita ko marami pa rin clients kung may negosyo ka, services ka, Libra. Ang dami mo pa rin tanggap, nakikita ko pa rin na ang dami mo pa rin kikitain. No? Marami kang ma-accomplish eh, magiging very busy ka. Occupied ka dito sa trabaho mo. Kaya nga ang dami mong cash dito, yan, titingnan mo. No? So, solid when it comes to financial, stable. Pagdating sa career, mukhang secure din. Actually, ganda pa nga. May mga possible na may opportunity ka pa with the page. Possible din na meron kang magandang balita na naman na ma-receive regarding business, career opportunity, or about money. So, andyan yung, pagdating sa pera, wala kang problema eh. Yung love life mo lang talaga, yung kakonect mo. Yun lang yung lumilitaw dyan na alat asim. Oh, so meron pa ring energy talaga ng in denial dito. Ayan, sa love life. Lumilitaw yung judgment reverse at saka ito. Merong tao rito na hirap siyang tanggapin yung reality. In denial pa rin. Hindi pa rin nagigising sa katotohanan. No? Ibig sabihin, nandyan yung judgment card, nandyan yung wake-up call, pero ang hirap gisingin nitong person na to. Hindi pa rin natatauhan, alam mo yun. Pwede nga kasing nakikita niya na kaya lang in denial kasi siya eh. Whether ikaw yan yung person na nakakadeal mo. Alam mo, Libra, may mga bagay dito. Kung hinihintay mo ito particular person na to, mukhang hindi na to babalik eh. Or yung situation na yun, connection na yun, pwedeng hindi na siya babalik sa dati eh. Kaya nga ito, particular to itong dalawang cards na to. Ay, itong cards na to. Sa mga naghihintay ng closure dyan, doon sa person na yun, mukhang wala ka na talaga mahihintay. Yun na talaga yung closure na yun. Yung kawalan ng closure, yung kawalan ng confirmation na yun, yung kawalan ng hinihintay mong mga words na dapat mong marinig, yun na yung pinaka-closure dito actually. And yun yung dapat mong ma-realize na hindi mo ma-realize with the judgment card reversed. So whether sa love life yan tinutungkulan na yan or kung sa ibang bagay kayo nakaka-relate kung hindi siya sa love life. So be it. Kasi ito ay general reading. So kung saan yan tumatama sa inyo. Okay? Kung hindi naman tumatama, ibig sabihin lang nun, hindi po para sa inyo yung mga messages na nandito sa reading. Meron talagang mga pagdi-disconnect na mangyayari, may paglayo. No? Yun nga yung sinasabi ko dito na magsiset ka na ng boundaries mo. Okay? Pwedeng may mga ika-cut off ka na, lalayuan ka na eh. Magwo-walk out ka na rito sa mga ganitong klaseng tao or situations. Parang mas magiging wise ka na, pipiliin, you will choose your battles carefully, Libra. Hindi ka na basta-basta papasok na lang sa mga argumento or sa mga situations na hindi worth pag-aksayahan pa ng time energy mo.
Yung mga bago, yung mga laban, pipiliin mo na lang talaga yan. Pipiliin mo mabuti, susuriin mo. Hindi lahat tatanggapin mo, hindi lahat papatulan mo, hindi lahat papasukin mo. May mga bagay dito na minsan kailangan ng mga usapan, pero mas pipiliin mo na lang yung peace, silence, kesa i-prove yung point mo. Pero nakikita ko na magiging victorious ka, Libra, since itong card mo is upright. So, ano man tong mga laban na to, ano man tong mga situations na to, in the end, victorious ka pa rin. Okay? And ang feeling ko kasi kaya ka magiging victorious is mas pipiliin mo yung peace mo. Mas pipiliin mo yung sarili mo. Over drama, over toxicity. Over dito sa mga complications na to. Mas pipiliin mo yung mga bagay na magbibigay ng value sa'yo. Hindi yung mga bagay na magle-let down sa'yo, hindi yung mga tao na magdi-disappoint sa'yo. Mas pipiliin mo nga maging successful eh. Maglaan ng oras sa mga activities mo, sa pag-upgrade ng sarili mo, ng career mo, ng finances mo. Mas yun yung pagtutunan mo ng pansin. Pag-i-improve ng health mo, pagbabalik alindog mo. Alam mo yun, mas pipiliin mo yung mag-glow up ka actually. Kaya dun ka magsasucceed eh. Okay? And by the way, meron dito sa Annex Temperance Reversed. Oh, meron na talagang mga partnerships dito na hindi na talaga mag-work, Libra. May mga partnership man yan sa love life, friendships, or business partnerships na hindi mo na talaga ipipilit. Ayan, yung nafe-feel ko rito sa Temperance eh. May mga bagay dito na tinry mo na. No? Tinry mo na. Trial and error sa akin tong barahan na to. Siguro first time, second time, third time, hindi nag-work yung mga experiments mo. Hindi nag-work yung partnership. Binigyan mo siya ng chance several times. Pero ngayon, magdi-decide ka this February, well, hindi na nag-work. Several times na ako nag-try. Siguro naman wala nang masasabi sa akin na hindi ako nag-try. No? Hindi ka, alam mo yon, hindi na rin naman bad kasi ginawa mo na lahat yung naiisip mong solution, approach, etc. Pero hindi pa rin nag-work. So may mga bagay na talaga hindi mag-work. And yun, i-accept mo na lang yun as is na yun na lang talaga siguro yun. Importante, nag-try ka pa rin. Hindi lang once, hindi lang twice. So, feeling ko lang may mga results dito na despite the effort, yung patience mo, hindi talaga mag-work. Hindi mo talaga makukuha yung perfect result base dito sa dalawang combination ng barahan na to. But, sabi ko nga, may mga bagay dito na will work for you. Majority. Kasi majority ng mga baraha mo, marireach mo yung treasure island, yung goals mo, success, stability, and all. Pero merong specific na bagay na lumilitaw dito sa wedge, Empress Reverse, Temperance, specific, pwedeng isang situation, isang bagay lang yung tinry mo ng tinry, pero hindi yun talaga mag-work. So, ibig sabihin, pwede talagang hindi siya for you. Or pwede rin namang ibig sabihin, better luck next time. No? Hindi pa naman end of the world. Pwede mo pa rin yung itry some other time uli. Malay mo naman, pagdating ng ibang panahon, mag-work na yan. But right now, mas i-value mo yung peace of mind, yung glow up mo, you choose yourself, you work on yourself na lang instead dito sa mga bagay na hindi naman na talaga mag-work, partnership, whatever. Romantic man yan, hindi. Okay? So, kukuha tayo ng mga closing messages. Tayo ng mga cards para sa closing messages. So, okay. Importante nag-try tayo. Ginawa natin lahat. Relationship man yan. Whatever.
hindi yung wala kang ginawa eh. Hindi yung mag-quit ka agad eh. At least, di ba, ginawa mo lahat ng kaya mong gawin. Tinry mo. Eh, hindi nag-work ng mga ilang beses. So, maybe, hindi talaga. No? Hindi talaga siya akma. Maybe, hindi talaga para sa'yo. No? Hindi talaga compatible. Hindi pa talaga timing. Marami namang reasons. Pero hindi mo kailangan maging bitter. No? Mag-focus ka dun sa mga bagay na nag-work, connections na nag-work sa'yo, kung saan ka mag-glow, kung saan ka magiging miserable. Yun lang naman yun. So, new love. Oh, Libra. Ano to? Embrace an opportunity for love in your work prospects or for spiritual growth. Okay, universal nga pala yung love. Kalimutan ko, Libra. So, hindi naman porke nakita nating new love ay new jowa agad, no? So, kasi merong sinasabi dito na i-embrace mo yung opportunity. Bagong opportunity. It could be related sa work or mga bago mong goals or pwedeng sa spiritual mo daw. Pero for some, baka naman love life to. Kung nag-a-apply sa love life nyo, edi sa love life. And Lord, help me remember that nothing will happen today that you and I can't handle together. Ito yung pinaka-message sa'yo ng angel card mo. Ayan yung angel card na nakubot natin. Oh. Walang bagay na hindi mo kakayanin, Libra. Bakit? Kasi nandyan lagi si Lord. Magkasama kayong haharapin kung ano man itong mga haharapin mo. So, yun yung messages for you, Libra. Godspeed, love you, babush.